Huwag niyo ipapasuot sa kanya ang korona. Dahil hindi siya sigilay. Nagpapanggap lang siya para makuha ang korona nang sa ganun ay mapatay tayong lahat ng mga aswang. Akala mo, tingnan nyo, nandito na ang pinuno namin. At siyang papatay sa inyong lahat. Makukuha ko man ang korona na yan o hindi, alam ko na wala kayong kakayahan na labanan ako. Napatay niyo ang isa sa mga katiwala ko. Kaya siguradong sisingilin ko kayong lahat. Dati akong mangingisda. Pero dahil nasira ang bangka na ginagamit ko, nawalan na ako ng pangkabuhayan. Ang kaibigan ko namang si Darren ay nagtatrabaho noon bilang caretaker ng isang bahay sa malayo. Nang malaman nito na wala na akong trabaho, niyaya niya akong sumama sa kanya. At dahil malaki ang sahod at libre din ang lahat, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ang kwentong isasalaysay ko ay nauugnay sa lugar na pinuntahan ko. Ako nga po pala si Tonton at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Grabe pare! Ang ganda naman ng bahay na binabantayan mo, mansyon na mansyon. Oo naman, mayaman may-ari nito eh. Tsaka nakausap ko na sila kanina. Pumayag naman sila na magtrabaho ka dito bilang hardinero. Isasama ka na rin sa budget para sa pangangailangan mo dito sa bahay. Nasa nga pala ang may-ari? Nasa Amerika. Mga doktor kasi yung mag-asawa pero walang anak. 2 buwan pa lang naman ako dito at masasabi ko na mabait sila. Ang mabuti pa, magsimula na tayong gumawa para malaya tayong makagala sa buong baryo mamayang hapon. Oo, maraming chicks dito eh. Ah, nga pala. Alam mo ba? Malapit na ang piyesta sa lugar na to. Sa katapusan raw. At may kakaiba raw na nagaganap tuwing piyesta na pinag-aandaan ng mga tao. Masaya kasi talaga pag may piyesta sa probinsya. Oo, alam ko naman yun pero kakaiba kasi ang piyesta nila eh. Pinagdiriwang lang tuwing hating gabi. Napatango naman ako sa kanya. Kahit bago lang din yun sa pandinig ko. Ang alam ko, ang piyesta ay pinagdidiriwang simula umaga hanggang hapon dahil merong handaan. Sa gabi naman, may sayawang magaganap. Sumapit ang hapon. Gumala kaming 2 sa baryo Makiling. Mababait naman ang mga tao dahil palangiti sila. Pero isang dalaga ang nakakuha ng atensyon ko. Ang ganda naman ng babaeng yun. Bagong lipat pero wag yan, masungit yan. Mga iho, pwede ba ninyo akong tulungan dito sa mga dala ko? Ayan na naman ang matandang baliw. Darren, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako nakakausap. Manong, ano ho ba tong mga dala mo tsaka saan mo to dadalhin? Andun lang sa dulo ng baryo Makiling. Medyo malayo. Ayos lang po yun. Wala naman akong gagawin eh. Ihatid na lang po kita. Ano ka ba, wag na. Mga basura lang naman ang laman yan eh. Nangihingi siya ng tulong kaya hindi ko siya pwedeng hindian. Kaagad kong binuhat ang daladalang plastik na matandang lalaki. Pagkabuhat ko, biglang bumigay ang plastik dahil may kabigatan ang laman nito. Bigla akong napaatras nang makita ang ulo ng kambing na duguan at parang nginat-ngat ito. Marami ang nakakita at nandiri sa matanda at meron pang nagsasabing isa itong aswang. Sabi ko sa'yo eh, hayaan mo na ang matandang yan. Manong, bakit naman po kayo may dalang ulo ng kambing? Nasaan na po yung katawan nito at saka saan nyo to nakuha? Nakita ko lang yan doon sa ilog kaya kinuha ko para lutuin at gawing ulam. Po, uulamin nyo po ito? Alam mo kapag hindi ka pa sumunod sa akin, iiwan na kita dito. Weirdo nga matandang yan at walang pumapansin kaya hayaan mo na siya. Tara na, umalis na tayo.
Huwag mo na lang pala akong ihatid, iho. Sige po. Hindi naman nakakatakot ang itsura niya. Pero makikita sa kilos nito ang kanyang pagkakaiba sa lahat. Kinabukasan, tumambay kami sa isang tindahan. Nakita ko na naman doon ang magandang dalaga at may kausap itong isang babae din. Sumali ka na kasi, Gelay. Ang ganda-ganda mo, kaya sigurado akong ikaw ang mananalo doon. Nahihiya po kasi ako at baka maraming taong darating para manood. Hindi yan. Ang piyesta natin ay para lamang sa mga tao dito sa baryo. Wala nang pwedeng makapasok na iba pa. Isang tradisyon kasi ang piyestang gaganapin, kaya bawal nang manood ang ibang hindi taga rito. Ano po? Ang alam ko po kasi kapag piyesta, maraming dumadayo para manood ng mga palabas. Minsan nga may palaro pang ginaganap na para sa lahat. Hindi tumatanggap ang baryo na mga dayo kapag pista. Oh, Gelay, ano nang desisyon mo? Ikaw ang magiging manok ko kapag sasali ka. Pag-iisipan ko po muna. Sige, Iha. Aasahan ko ang pagsali mo. Ako na rin ang bahala sa damit na susuotin mo. Ayun naman pala, wala ka na magiging problema. O siya, maiwan ko na kayo at maghahanap pa ako ng mga dalagang gustong sumali. Sumali ka na. Balita ko may premyo daw eh. Nakakahiya kasi. Bakit ka naman mahihiya? Sila na nga mismo nakikiusap eh. Saka nga pala, si Tonton, kaibigan ko. Tonton, ito naman si Gelay. Mga isang linggong nauna na dumating sa'yo dito. Bakit ka naman lumipat dito? Dahil sa fiesta. Mahilig din kasi ako sa mga tradisyon ng mga matatanda. Ganun ba? Abangan ko rin ang piyesta na yun dahil sa tingin ko parang exciting. Pinatawag ang mga tao sa buong baryo Makiling. Lahat naman kami dumating sa barangay. Ipapakita pala sa amin ang koronang ipapasuot sa mananalo sa gabi ng koronasyon. Namangha kaming lahat. Kumikinang ito na parang ginto. At may kakaiba akong napansin dito. Meron itong parang sungay ng kalabaw, pero kulay ginto din. Tunay kaya mga ginto na yan? Oo daw, sabi nila. Mapapasayaw ang corona kapag ikaw ang nanalo. Kaya sigurado ako na marami ang mga babaeng gustong sumali. Ang ganda ng corona. Sumali na kaya ako? Kaya nga sumali ka na lang. Sigurado naman kami na ikaw ang mananalo. Sa lahat ng mga babae dito, mag-isip kayo. Papapa sa inyo ang bagay na ito kapag sumali kayo sa darating na kapistahan. Sasali po ako. Mabuti naman. Ang koronang ito ay mula pa sa sinaunang diwata na bantay ng baryo Makiling. At kaya sa gabi ginaganap ang kapistahan para mapanood din nila. Ibig sabihin ba, buhay pang diwata na nagmamayari niyan? Oo, buhay na buhay. At hindi sila mamamatay hanggat may magsusuot ng korona. Nagsimulang mag-ingay ang paligid at napapansin kong parang si Gelay lang ang interesado na sumali. Yung iba ay kailangan pang pilitin ng mga kaibigan at pamilya nila. Hanggang sa nakumpleto na rin ang mga sasali. Kaya pribado silang kinausap na matandang babae sa mga dapat nilang gawin. Isang umaga, habang nasa hardin ako, nakita ko na naman ang matandang lalaki. Nakaupo ito sa lupa habang nakatingala sa langit. May sinasabi ito tungkol sa corona. Hindi dapat lumabas ang corona ngayon. Hindi yun pagmamayari ng mga tao sa baryo. Dapat nasirain ang bagay na yon. Manong,
Ano naman pong ginagawa niyo rito? Ikaw lang makakagawa nun. Nang alin po? Kunin mo ang korona. Ilayo mo ang korona sa baryong ito. May sumpa yun. Hindi totoo na mula yun sa diwata. Po, bakit yun naman papakuha sa akin ng corona? Tsaka hindi ako bakla para magka-interest dun, no? Tonton, sinong kausap mo? Itong matanda. Teka, nasa na siya? Sinong matanda? Wala naman tao dyan eh. Diyos ko, kinakabahan ako sa'yo. Baka nagka-addict ka kaya ka nagkakaganyan. Hindi. Nandito na talaga siya kanina. May iniutos pa nga siya sa akin eh. Ang matanda bang tinutukoy mo ay yung baliw na matandang lalaki? Oo, siya nga. Hala, wala na, naingkanto ka na ata. Nakita kita nagsasalita pero walang tao dito eh. Wala talaga ton. Ano naman ang ibig mo sabihin? Nagmumuni-muni lang ako? Siguro. Tigil mo na yun dahil baka mabaliw ka ng tuluyan. Sa isang iglap lang ay biglang nawala ang matanda. Napakamot na lang ako sa bato ko. Habang nagpapahinga kami ni Darren, nakatulog ako dahil sa sobrang pagod. Pero binangungot ako. Buti na lang at ginising ako ni Darren. Kanina ka pa ungol ng ungol dyan. Ano ba, ang lakas ng imahinasyon mo ah. Nag-iisip ka ba na may katabi kang sexy at magandang babae? Hindi. Yung matanda pumasok siya sa panaginip ko. Nakita ko siya. Namumula yung mga mata niya at nakangisi sa akin. Nakasuot din to ng kulay itim na damit tapos sobrang haba. Inaaswang ka nga talaga, Tonton. Ang mabuti pa, magpatingin ka bukas sa matandang albularyo. Bakit naman? Kasi baka may balak na masama ang matandang lalaki na yun sa'yo. Ano ba nangyayari sa panaginip mo? Ang sabi niya sa akin, kapag daw hindi ko nakuha ang corona, mamamatay daw ako. Bigla akong sinakal ng matanda doon sa panaginip ko kaya siguro ako umuungol. Kasi pakiramdam ko hindi ako makapalag. Bukas ng umaga, pupunta tayo kay Aling Fati. Kilala bilang babaylan ng matandang babae na yun. Sila ang nakakakita kung anong susunod na mangyari sa hinaharap. Sige, para matulungan niya rin ako. Kagaya nga ng pinag-usapan namin ni Darren, maaga pa lang ay nasa kubo na kami ni Aling Fati. Hinawakan niya ako sa noo at pumikit siya ng ilang segundo. Pagkadilat niya, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan at sandali itong tumitig sa mukha ko. May aswang na gumagambala sa'yo at kailangan mong sundin ang utos niya kung ano man yon. Hindi ko pwedeng gawin yun. Ano ba ang gusto ng aswang na gawin mo? Ang makuha daw po ang corona. Anong sinabi mo? Tama lang na wag mo siyang susundin dahil kapag ginawa mo yon, mapapasakamay niya ang corona. Maaari niyang gamitin yon para magtagumpay siya sa kanyang masamang binabalak. Kung ganun po, anong dapat kong gawin para hindi na siya magpakita sa akin at sa panaginip ko? Magdasal ka na, iho. Ano ba talagang dahilan at gustong makuha ng aswang ang koronang yun? Dahil may taglay na kapangyarihan ang ginto ng korona. At tanging aswang lang ang makakagamit nun. May ibibigay ako sa iyong pangontra para layuan ka ng aswang. Itong langis, ipahid mo tuwing sasapit ang dilim. Sige po, maraming salamat. Kanina ka pa kamot ng kamot dyan sa katawan mo. Ano bang problema mo? Makati kasi, pakiramdam ko dahil ata dun sa langis. Tignan mo, nagkakaroon na ako ng pantal sa katawan. Ang langis na yan ay mula sa katas ng nyog. Baka hindi ka hiyang. Kung ako sa'yo, banlawan mo na lang yan. Pero paano kung magpakita na naman yung aswang sa panaginip ko? Bahala na, kaysa magtiis ka dyan. At dahil hindi ko matiis ang pangangati, binalawan ko ang katawan ko. Agad akong nakatulog pagkatapos. Pero binangungot na naman ako. Kaagad akong ginising ni Darren na binabantayan pala ako.
kinuhanan niya rin ako ng tubig. Nagising akong pawisan at hingal na hingal. Natatakot na ako para sa'yo, pare. Mukhang natipuan ka nga talaga ng aswang. Kapag daw hindi natin nakuha ang corona, hindi niya ako titigilan. Darren, samahan mo ko. Kunin natin yung corona. Ayoko nang dalawin ng matandang yun sa panaginip ko. Paano naman natin makukuha yun? Nakaya naman kapag maabutan tayo, magnanakaw na ang labas natin yan. Hindi naman tayo magpapahuli eh. Ako ang kukuha tapos ikaw, magbabantay ka lang sa mga taong paparating. Sige na, kailan natin kukunin? Mamayang madaling araw para siguradong tulog na talaga ang lahat. Ewan ko lang kung magtatagumpay tayo sa binabalak mo. Pero dahil kaibigan kita, sasamahan na lang kita kaysa naman patayin ka ng aswang. Nang sumapit ang madaling araw, kaagad kaming pumunta ni Darren sa lugar kung saan tinago ang corona. Ang alam namin ay tinago yon sa isang lumang sementeryo at bantay sarado ito. Dahan-dahan kaming pumasok sa sementeryo hanggang sa nakarinig kami ng ingay. Ano yung ingay na yun? Bakit parang may dambuhalang halimaw sa loob? Hindi ko din alam. Kaya tignan natin. Tumatayo yung mga balahibo ko. Natatakot talaga ako, Tonton. Dito ko lang sa labas at magbibigay ka ng hudyat kung sakaling may parating na mga tao. Mas lalo naman na ayaw kong maiwan dito, no? Kung ganun, tara na. Nakita na namin ang corona. Kala namin ay mga tao ang nakabantay dito. Nagulat na lang kami nang ang makita namin ay mga nilalang na may mga pakpak. Takbo na, pare! Bilisan mo! Animal, anong klaseng nilalang ang mga yun? Baka aswang, gusto rin nilang makuha ang corona. Hayop na yan. Mamamatay na ata tayo ngayon. Hinahabol nila tayo. Bilisan mo lang yung pagtakbo. Pero mas mabilis silang lumipad. Rico! Pare! Tulungan mo ako! Darren! Anak ng... Ibaba mo kaibigan ko! Pinulot ko ang isang malaking batong nakita ko at binato yun sa aswang. Natamaan ko siya sa mukha kaya nabitawan niya si Darren. Dahil malaki ang katawan ni Darren, sobrang lakas ng pagbagsak nito sa lupa. Alam kong nasaktan siya, pero hindi niya magawang mag-inarte ng mga oras na yon. Hinila ko na lang siya para makatakas na kami sa aswang. Kinaumagahan, namaga ang likod ni Darren at mukhang nabalian siya ng buto. Kaagad ko naman siyang dinala sa bahay ng matandang babae para hilutin ang kanyang katawan. Ayan po, banda sa bewang ko. Ang sakit sobra. Ay, dahan-dahan lang po, Aling Fatty. Na paano ka ba kasi? Nahulog po siya sa malaking puno doon nung pumutol siya kahapon. Abay sa susunod mag-iingat ka dahil baka hindi ka na umabot sa pista. Opo, maraming salamat po ha. Mukhang nawawala na yung sakit matapos niyo akong hilutin. Tara na, umuwi na tayo, Darren. 3 linggo na lang at kapistahan na sa Baryo Makiling. Habang pauwi kami ni Darren mula sa bahay ni Aling Fatty, napansin naming may mga malalaking anito na nakadisplay sa gilid ng kalsada. Itim na mga anito at may suot silang mahahabang damit na kulay itim din. Nakasalubong naman namin si Gelay at nagtataka din ang mukha nito habang tinitingnan ang kakaibang bagay na yon. Gelay, alam mo ba kung bakit may ganito sa gilid ng kalsada? Nagtataka nga rin ako eh. Hindi naman siguro kulto ang mga tao dito, di ba? Para maglagay ng ganitong itim na anito. Ang alam ko kasi, mga ribulto ng mga santos ang nilalagay nila. Tapos magsasagawa sila ng ritual bilang pasasalamat.
Ito siguro ang tradisyon nila kada taon. Oh, anong ginagawa niyong tatlo dyan? Tinitingnan niyo ba yung mga anito? Nakakamangha, hindi ba? Alam niyo bang naniniwala kami na may dalang swerte ang mga itim na anitong yan? Bakit naman po kayo nagdadasal sa itim na rebulto? Tapos tignan po ninyo yung iba, may pangil at sungay. Matagal ng tradisyon ng mga taga-baryo ang paglagay ng itim na anito sa gilid ng kalsada. Tingnan mo yung iba. Nagdadasal pa para humingi ng mga biyaya. Depende naman kasi yan sa lugar o tao kung ano ang paniniwalaan nila. Diyos rin po bang tingin niyo sa mga anito? Hindi, kundi mga rebulto na nagbibigay ng gabay at swerte sa mga tao. Ay, siya nga pala, Gelay. Nakahanda na ang damit mo para sa koronasyon. Sigurado ako na ikaw ang aangat sa lahat. Ilang gabing hindi ako nakatulog na maayos para lang matapos yun. Ay, ganun po ba? Salamat po. Oh, Darren, napano ka? Bakit parang hindi ka makagalaw na maayos? Kasi Mamaya na lang namin sabihin sa'yo ang nangyari sa kanya. Mukhang may importante pa kayong pag-uusapan, kaya mauna na ako sa inyo. Isikreto na lang natin to, Gelay. Pero kagabi, pinuntahan namin ang koronang gagamitin. May nakita kami doon. Mga aswang ang nakabantay sa korona. Hinabol kami at naabutan nila si Darren. Kaya siya nabalian ng buto nung bumagsak siya sa lupa nang mabitawan siya ng aswang. Ano? Aswang? Oo, hindi lang nag-iisa. Kundi 3 sila. tama yun, Gelay. Hindi kaya lahat ng mga tao sa baryo na to ay may lahi talagang aswang? Hindi ko alam kung maniniwala ako sa inyo eh. Pero, aswang? Totoo ba talaga sila? Totoong totoo, Gelay. Isang araw ang lumipas. May nabalitaan kaming may matandang lalaking natagpo ang patay sa lugar. Akala ko, yung matandang lalaking palagi kong nakikita. Pero hindi pala. Wakwak ang tiyan at dibdib na matandang biktima. Gutay-gutay rin ang katawan nito. At ang ibang parte ng katawan niya ay sa may di kalayuan pa na tagpuan. Marami kaming kwentong narinig na aswang ang pumatay sa matandang yun. Kaya kinilabutan kaming lahat. Ay, kung saan malapit na ang pista, ay doon pa bumalik ang aswang na yan. Ibig niyo po bang sabihin madalas na umaatake ang aswang na yun dito? Ay, hindi naman madalas. Minsan lang sa isang taon. Pero ngayon kasi ang anibersaryo ng mga aswang na pinalayas ng mga albularyo noon. Gumaganti po ata sa pagtaboy sa kanila. Oo, parang ganun na nga. 2 bagay lang ang pwedeng mangyari ngayon. Ang matuluyang piyesta o magtago tayo para wala nang susunod na mabiktima ang lintik na aswang na yan. Nakakatakot naman po pala dito. Huwag na lang kayong lalabas sa gabi para walang mapahamak sa inyo. Mga dayo pa naman kayo dito. Mas lalo kaming naging maingat dahil sa pangyayaring yun. Ilang araw kaming hindi lumalabas tuwing gabi dahil sa takot. Nagsasaboy rin kami ng asin at bawang sa bawat sulok ng bahay para siguradong hindi makalapit ang aswang sa amin. Pero isang gabi, naubusan ng gamot si Darren para sa pamamaga ng kanyang bewang. Wala kaming nagawa kundi ang umalis para maghanap ng bukas na tindahan o pharmacy. May dala rin kaming asin at bawang na pangontra sa aswang kung sakaling may magtangkang sumalakay sa amin. Oo naman kasi, dapat kaninang maliwanag pa, tinignan mo na kaagad kung may gamot ka pang natira. Hindi kung kailan naman padilim, doon ka mag-aapura. Hindi ko kasi kayang tiisin ang sakit ng bewang ko. Kapag hindi ako nakainom ng gamot, buong gabi akong hindi makakatulog nito. Oo na, pero dalian lang natin ha.
Yung asin at bawang mo, ihanda mo na rin kasi baka may dumating bigla na aswang. Huwag mo na kasi akong tinatakot. Pag naamoy nilang asin at bawang na to, hindi nila tayo malalapitan. Sinabi ba nila sa'yo? Basta, talasan mo na yung pandinig mo. Teka, parang may niririnig akong babae na sumisigaw ah. Oo nga, parang galing dun sa bahay ni Gelay. Anong gagawin natin? Ano pa, edi tulungan natin siya. Dali! Tumakbo kami papunta sa bahay ni Gelay. At nakita namin ang nilalang na hubot-hubad habang kinakalkal ang bubong ng bahay ni Gelay. Napansin kami ng aswang, kaya sumugod ito sa amin. Kaagad namin siyang sinabuyan ng asin, kaya napaangil ito sabay atras. Sige, lumapit ka pa. Tignan natin kung di umusok ang buong katawan mo. Ayan oh, mukhang matapang pa siya. Masabugin nga ulit. Ito ang nababagay sa'yo. Tulungan niyo ako! Tulong! Gelay, nandito na kami ni Darren sa labas. Huwag ka matakot. Nandun ang aswang! Huwag ka mag-alala. Hindi siya lalapit dahil may asin at bawang kami. Umalis ka ng aswang ka. Ayaw mo pa ha? Naghahanda na si Darren para muling sabuyan ng asin ng aswang. Pero bigla naman itong tumalon mula sa kagubatan. Nanginginig si Gelay sa sobrang takot, kaya pinakalma namin siya. Halos hindi na din ito makapagsalita dahil na rin siguro sa gulat na makita ang nakakatakot na mukha ng aswang. Buti na lang, dumating kayong dalawa. Narinig kasi ni Darren ang sigaw mo kaya kami nandito. Gelay, sa tuwing sasapit ang dilim, magsaboy ka ng asin at bawang. Kakainin ka ng aswang na yun kapag nahuli ka niya. Ang akala ko nung una, pusa lang yung kumakaluskos dahil may narinig din akong tunog ng pusa. Pero hindi pala. Laking probinsya din ako at kahit tong bata pa lang ako, palaging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na ang mga aswang ay kaya magpalit anyo bilang aso, pusa at baboy. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa loob at magtabi ka ng asin sa higaan mo para kung sakaling bumalik ang aswang, may pangontra ka na kagad sa kanila. Oo, maraming salamat ulit dahil niligtas niyo ako. Nang makaalis na kami sa bahay ni Gelay, dumiretso na kami sa tindahan para makabili ng gamot. Kinaumagahan, may nabalitaan kaming namatay. Paalis na kami ng bahay nang biglang nagpakita ang matandang lalaki sa amin. Mga tuwag! Pakiusap lang po. Tigilan niyo na ako, huwag niyo na akong dalawin sa panaginip ko. Lakasan niyo ang inyong mga loob. Kunin niyo ang korona at ibigay sa akin. Hindi namin kayang kunin ng corona dahil may mga aswang na nakabantay doon. Kung gusto niyo pala ang bagay na yun, bakit hindi kayo ang kumuha? Bakit kailangan na kay Tonton niyo iutos? Alam kong kaya ni Tonton ang pinapagawa ko at hindi ko alam kung bakit naduduwag siya sa ngayon. Hindi ako naduduwag. Ayaw ko lang talagang sundin ang utos niyo at may mapahamak. Walang mapapahamak. Kaya ko nga kayo inuutusan para mailigtas ang lahat sa mga aswang. Sa darating na kapistahan, mayroong isang babae na sasali sa koronasyon ang maaaring mamatay dahil isa sa kanila ang pipiliin para maging alay sa aswang. Kayo ang tinuturong aswang sa lugar na to. Kaya paano kami maniniwala sa'yo? Hindi naman sa hindi kami nakikinig sa sinasabi niyo. Pangako, kung sino man ang magiging alay sa kapistahan, poprotektahan namin siya. Aasahan ko yan. May tiwala ako sa inyo. Nagkatinginan lang kaming dalawa ni Darren at iniwan namin ang matandang lalaki doon. Pumunta kami ni Darren sa pinangyarihan ng krimen at isang bata ang biktima. Wakwak ang dibdib at tiyan ng bata. Kawawa naman yung bata, pre.
Parang nakukonsensya ako sa tuwing may nakikita akong patay sa baryo na to. Bakit ka naman makukonsensya? Wala ka namang kasalanan eh. Eh kasi dapat sa atin umaasa ang lahat dahil mga lalaki tayo pero ang duwag-duwag natin. Sino ba dito ang hindi takot sa lintik na aswang na yan? Malakas sila, mabilis at meron kapangyarihan. Kaya hindi natin alam kung paano sila matatapatan. Darren, Tonton, siguro kung hindi ninyo ako niligtas kagabi, bangkay ko na siguro ang nakita dyan at hindi ang kawawang batang yan. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Dapat kasi binabantayan ng mga magulang ang anak nila. Lalo na at alam nilang delikado. Balita ko kasi yung nanay daw ng batang yan, bagong panganak pa lang. Tapos ang tatay daw niya nagtatrabaho sa malayo kaya silang tatlo lang sa bahay. Hindi kinayang protektahan ng nanay ang dalawang bata kaya namatay ang isa. Nakakalungkot mang isipin. Pero dahil malademonyo ang kalaban, wala kaming magagawa. Nang sumapit ang dilim, lumabas kami ni Darren ng bahay para magsaboy ng asin at bawang. May nakita kaming bata na nanginginig sa lamig at nagmamakaawang nakatingin sa amin. Yung bata, baka mapatayan ng aswang. Lapitan natin at nang maihatid natin sa bahay nila. Totoy, anong ginagawa mo dito? Pasensya na po pero pwede po bang makahingi kahit konting pagkain? Gutom na po kasi ako. Pagkain? Pwede, may natira pa namang mami doon. Papasukin na lang natin siya, Ton. Sige. Pero pagkatapos mong kumain, hahatid ka namin sa inyo. Baka kasi nag-aalala na ang mga magulang mo sa iyo eh. Ayoko pong umuwi. Bakit naman? Wala na po kasi akong uuwian. Naku, hindi ka pwedeng tumira dito. Kasi hindi amin ang bahay na to. Nagtatrabaho lang din kami. Kahit 2 araw lang naman po. Hindi po ba po pwede? Sige. Payag kami sa 2 araw. Nang sumapit ang hating gabi, nakahiga na sana kaming 3 sa kwarto. Pero bumangon ang bata at binuksan niya ang bintana. Sabay turo sa amin sa malaking sanga ng kahoy. Tignan niyo yun. May aswang sa puno ng kahoy at dito nakatingin sa atin. Ano? Saan? Totoo nga. Ayun nga siya, Darren. Hindi siya makalapit dahil maaari niya matapakan ng asin at bawang na sinaboy natin. Iba't ibang aswang ang nakikita natin. Kaya siguro marami sila. Kahit gaano pa yung karami, hindi niya tayo mapapatay dahil lagi tayong handa. Bukas ng umaga, may mamamatay na naman sa baryong to. Hindi matitigil ang patayan hanggat di matapos tong buwan. Paano mo naman nalaman? Nararamdaman ko po. Nang sumapit ang umaga, nagkatotoo ang sinabi ni Peter. Sa isang gabing nakitulog siya sa amin, napansin kong may kakaiba sa kanya. Malakas ang pandinig niya. Ultimo tunog ng butiki, naririnig niya. Sinama namin siya para makita ang ikatlong namatay sa baryo. At habang naglalakad kami, bigla itong napatigil. May aswang pero hindi lang nag-iisa. Nararamdaman mo din? Opo, malakas ang presensya nila at siguradong nararamdaman din nila ako. Matutukoy mo ba kung sino sa kanila ang aswang? Hindi po, kasi wala akong kakayahan na makabasa pag tao na sila. Basta po nararamdaman ko lang ang kanilang pagkaaswang. Sa sobrang dami ng mga tao dito, maaring ang aswang na tinutukoy mo na ng biktima ay nandito. Kaya alam ko pa ang tungkol sa corona. Dahil gusto din itong makuha ng angkan kong babaylan. May alam ka ba na mabisang pamatay sa mga aswang? Opo. At magagawa natin silang patayin kapag nagtulungan tayo. Kailangan nating makuha ang corona.
Nang sa ganon, wala nang mapahamak at hindi rin magtagumpay ang mga aswang na masakop ang Baryo Makiling. Sige, tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Kung sino man ang magsusuot ng korona ay siya magiging alay sa mga aswang. Yun ang tradisyon ng baryong to. Nang dahil sa mga nalaman namin, kinabahan kami para kay Gelay. Alam naming sa kanya isusuot ang korona dahil sa angkin nitong ganda. Kinaumagahan, pinuntahan namin si Gelay. Nagtakang dalaga nang makita niya si Peter. Nanggaling ang batang to. Napulot niyo ba siya? Hindi. Nagkataong dumating siya para iligtas tayo. Apo siya ng babaylan na may alam sa paparating na panganib sa baryong to. Ano? Bakit ba kayo nandito? Kasi Gelay, ang sabi sa akin ni Peter, kung sino man ang magsusuot ng korona sa araw ng pista, ay siyang magiging alay. Gelay, may magandang balita ako sa'yo. Mamayang gabi, pumunta ka dun sa barangay. Kasi magpa-practice kayo sa pagrampa ng mga damit ninyo. Kung sino raw ang may malakas na hiyawan, yun daw ang mananalo. Wala po bang mga hurado? Ang mga taong manonood ang magiging hurado. Ito na palang damit mo. Isukat mo yan. Sabihan mo lang ako kung may problema sa sukat. Dahil pwede kong ayusin. Sige po, salamat po. Sisiguraduhin kong ikaw ang mananalo. May malaking papremyo daw. 5,000 para sa magiging reyna. Ano po bang gagawin sa magiging reyna kung sakali? Di magiging reyna siya? Hindi po ba gagawing alay? Alay? Alay para saan? Ay nako, alam nyo, bagong lipat lang din ako dito at ngayong taon ko rin mararanasan ang piyestang pinagdiriwang lang tuwing hating gabi. Kaya parang excited ako kasi gusto kong manalo itong si Gelay. Sayang naman yung 5,000 kung hindi ako mananalo. Kaya dapat mong galingan, Gelay. Umalis na din kaagad ang babae. Nawala na sa isip ni Gelay ang sinabi namin sa kanya kanina. Kaya muli naming pinaalala ang mga sinabi ni Peter. Nang mga oras na yon, masaya si Gelay habang pinagmamasdan ang damit na tinahi ni Ate Juliet. Nagpaalam na rin kaming aalis para masukat niya ang kanyang damit. Paano ba natin makukumbinsi si Gelay na wag na lang sumali? Hindi ko din alam. Ikaw naman ang isa sa nagtulak sa kanya na sumali. Mag-isip ka ng ibang paraan. Ito na lang. Mamayang gabi dun sa practice nila, puntahan natin siya dun at sabihin sa kanya na umatras na lang. Nararamdaman ko, mamayang gabi may hindi magandang mangyayari. Habang nagpa-practice sila, darating ang aswang para pumatay sa mga manonood. Peter, alam mo ba kung bakit may mga anito na kulay itim ang bawat gilid ng kalsada? Ayon sa kanila, tradisyon daw nila na maglagay ng mga ganyan tuwing sasapit ang piyesta. Kasi po, itim na Diyos ang kanilang sinasamba. Ibig pong sabihin, halos lahat ng mga tao dito ay kampon ng kadiliman. Kailangan nating pumunta sa practice nila. Nang sa ganun, mabigyan natin ng babala ang mga tao at magawa natin silang iligtas. Oo, yun ang gagawin natin. Kinagabihan, pumunta kami sa pag-iensayo ng pagrampa. Marami ang nag-aabang na makita ang 5 kandidata na sasali. Lahat sila ay pawang mga dayo sa pagkakaalam ko. Habang tinataas ng isang lalaki ang korona na kanilang pag-aagawan, nakita ko si Gelay na nakatitig doon at desididong masungkit ang korona. Nakahanap naman kami ng pagkakataon para makausap siya. Gelay, ayaw namin sanang basagin ang kasiyahan mo pero umatras ka na lang sa pagsali. Tungkol pa rin ba to sa sinasabi mong magiging alay ang makakakuha ng korona? Oo, makinig ka na lang sa amin. Hindi ko maintindihan eh.
Paano magiging alay sa aswang? May sumpa po ang korona na yun. Kapag sino man ang mananalo sa gabi ng koronasyon ay siyang ipapakain nila sa kanilang pinuno. Gelay, magsisimula na ang pag-iensayo. Umakyat ka na sa stage. Pero nag-uusap pa po kasi kami ni na Tonton eh. Mamaya na kayong mag-usap. Kailangan ka na doon. Huwag mo nang hintayin na tawagin nila ang pangalan mo. Kasi ang mga baklang mag-iensayo sa inyo ay maiksi ang pasensya. Gelay, makinig ka sa amin. Sige na, Gelay. Kayong dalawa, pwede bang mamaya na kayong mag-usap? May gagawin pa si Gelay. Hinila nito si Gelay paakyat ng stage. Pero panay pa rin ang lingon sa amin ng babae. Hanggang sa dumating na ang sinasabi ni Peter na may masamang mangyayari sa gabing yun. May isang aswang na umatake. Malaki at maitim ang kanyang katawan. Mahahaba ang mga kuko at may mabangis na mukha. Isa-isa niyang inatake at sinakta ng mga tao, kaya nagkagulo ang lahat. Hinanda namin ang baon naming asin at bawang at mabilis na sinabuyan ng aswang. Tumakas na lang kayo at wag na kayong lumaban. Maraming mamamatay kapag hindi natin siya nataboy. Sige pa, Ton. Marami ang baon kong pangontra dito. Magsaboy lang tayo hanggang siya na mismo ang kusang umalis dahil hindi na niya kaya ang hapdi. Bigyan niyo rin po ako, Kuya Darin. Mas lalo niyong ginagalit ang aswang. Ayun, meron pang isang aswang. Mukhang susugurin din tayo ng isang yun. Diyan ka lang sa likod ko. Gelay, ako na bahala sa'yo. Umalis na lang kayo. Mas lalong mapapahamak ang lahat kapag lumaban kayo. Dalian nyo na, Gelay. Umalis na kayo. Ngayon din. Hindi ko maintindihan kung bakit takot na takot ang matandang babae na mga oras na yun. Wala na akong nagawa nang buong puwersa akong hinila ni Gelay paalis. Nagkahiwalay kami ng matandang babae at si Gelay na lang ang sumusunod sa amin. Sabi ko po kasi sa inyo may darating na kapahamakan dahil sa korona na yun. Ano bang kinalaman ng korona at mga aswang sa pangyayaring to? Kagaya nga ng sinabi ni Peter, magiging alay ang sino mang magsuot ng korona sa gabi ng pista. Ipapakain sa aswang ang mananalo. May naisip akong paraan para mahuli at mapatay ang aswang na yan. Hayaan niyo akong sumali. At kapag ako ang nanalo, sundan niyo ko kung saan nila ako balak dalhin. Doon lalabas sa mga aswang kung sakaling totoo ang sinasabi niyo. Sa pagkakataong yon, sabay-sabay tayong lalaban para mapuksa ang aswang na yan. Baka mapahamak ka sa binomong plano, Gelay. Hindi, may tiwala ako sa inyo at alam kong hindi niyo ako pababayaan. Kung ganun, sa ngayon pala mag-ipon na tayo ng iba pang pangontra sa aswang. Oo, at hihingi ako ng mga gamit sa ninuno kong babaylan. Sigurado po ako na makakatulong sila sa atin. Baka nga po tumulong pa sila sa pagtugi sa mga aswang. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nabalot ng takot ang baryo Makiling. Pero meron talagang hindi natitinag sa aswang at nagsasabing sanay na sila. Doon niya na ikwento sa akin na marami nang pinatay ang korona, kaya kailangan itong mawasak para wala nang mabiktima pa. Mauubos sa mga tao sa baryo ito kapag wala kayong ginawa. Tonton, alam niyo ba na ilang dekada nang pumapatay ang korona? Mga sakim ang humahawak niyan at mga aswang. Ang ibig niyo pong sabihin, aswang din po ba si Aling Fati? Kayo na ang bahalang kumilala sa mga kalaban. Wala kayong dapat na paniwalaan sa baryo na ito kundi ako lang. May tiwala din ako sa inyo.
Matagal ko nang gustong wasakin at sunugin ang corona. Pero hindi ko magawa dahil hindi lang ang mga aswang ang makakalaban ko, kundi pati yung mga sumasamba kay Satanas. Kung alam nilang may kapahamakan na dala ang corona, bakit pa nila ito pinangangalagaan? Dahil sa kada isang taong mamamatay kapalit ay ang kayamanan. Sa totoo lang, habang sunod-sunod ang pagkamatay ng mga tao noong nakaraang linggo, ilang pamilya ang nakatanggap ng ginto mula sa mga aswang. Iyon ang bayad sa buhay na kinukuha nila. At yun din po ba ang dahilan kung bakit halos lahat ng mga pamilyang namamatayan ay hindi na naghahanap ng hustisya? Oo. May nakita ka bang malungkot na pamilyang namatayan? Wala, di ba? Swerte na ng mga taga rito kapag may namatay sa pamilya nila. Dahil siguradong yayaman sila. Yun ang tinatawag nilang tradisyon. Kung ganun, dapat nang putulin ang tradisyon na yun. Hindi to makatarungan. Bumuo na kami ni Gelay ng plano at naghahanda kami sa darating na pista. Darating ako para tumulong sa inyo sa pagpuksa sa kanila. Doon ko naisip na maaaring nagpapanggap lang na isang normal na tao si Aling Fati dahil sa sinabi ng matandang lalaki sa akin. Para lubos kong malaman ng totoo, niyaya ko si Darren at Peter na subaybayan ang kilos na matandang babae. Sa ngalan ng Ama sa Langit, handa akong magbigay ng alay. Kapalit ay ang aking buhay. Ang alay kong ito ay para pangalagaan ang sarili ko, ang aking apo at ang aking iba pang pamilya. Putik, anong ginagawa niya? Sigurin na kaya natin siya. Wag po. Magmatsyag na lang po tayo sa gagawin niya sa kambing. Mas maigi na malaman muna natin ang gagawin niya bago natin siya idein na isa talaga siyang aswang. Ayan, ginigilitan niya yung kambing. Putik na eh. Pinutol niya yung ulo ng kambing tsaka... Hindi, tinapon niya sa ilog. Naalala mo ba yung matandang lalaki nung una natin siyang nakita? Di ba may dala siyang ulo ng kambing na kesyo raw pinulot niya sa ilog? Hindi kaya galing yun dito sa matandang babae? Posible. Tignan niyo pa. Yung katawan ng kambing, ginutay-gutay niya gamit lang ang daliri niya. Saka kinain. Yak! Nakakadiri ang litik! Wala tayong sapat na kakayahan sa kanya. Kaya mas mabuti pang umatras na lang muna tayo. Ngayon, alam na natin kung sino ang ating kalaban. Alam po natin kung sino ang hindi natin dapat na pagkatiwalaan. Kaya pala pinipilit niya si Gelay na sumali sa... Kasi may alam pala talaga siya dito eh. Oo. At gusto niyang si Gelay ang maging alay sa aswang. Bukod po sa kanya, sigurado ako na meron pang malakas na aswang. At siya po ang pag-aalayan nila. Umatras kami ng gabing yon para magplano sa mga susunod naming gagawin. Wala kaming laban sa aswang kung tutuusin, pero desidido akong lumaban para sa Baryo Makiling. Nagising ako ng 12:00 ng gabi at laking gulat ko nang mamalayang wala na sa tabi ko si Peter. Agad-agad kong ginising si Darren. Ngayon nga lang humabing ang tulog ko eh. Kinising mo pa ako. May aswang na naman ba? Wala. Pero kasi si Peter wala na siya rito. Ano? Baka lumabas lang ng kwarto. Tara, hanapin natin ang batang yun. Hindi yung lalabas nang hindi man lang nagsasabi sa atin. Baka naman nauhaw at kumuha ng tubig. Peter! Peter, nasan ka na? O diba? Wala nga siya eh. Sakay na punta ang batang yun, malapit na mag-umagi. Kung umalis nga talaga siya, imposibleng hindi natin naramdaman. O di kaya hindi man lang tumunog yung pinto kapag binuksan niya. Hindi kaya tumalon siya sa bintana? Ay no, tignan mo, bukas na bukas. Halika dito, Darren. Ito atang ginamit ni Peter para makababa dito sa bintana eh. Kita mo ng batang yun, daig pa ang mga ninja kung kumilos.
Nakita namin doon ang mga telang tinali ni Peter para lang makababa sa bintana. Hindi na kami nakatulog noon at hinintay namin siyang makabalik hanggang sa sumapit na ang umaga. Nasa kwarto pa rin kami ng mga oras na yon. Pero nakita kong gumalaw ang tela na para bang may humihila mula sa ilalim. Ayan na ata ang pasaway na bata eh. Oo nga, siya nga yan. Buti naman at bumalik ka pa, Peter. Ang akala namin tumakas ka na eh. Binabantayan niyo po talaga ako dito. Ang akala ko tanghali na kayo kung magising eh. Alam mo ba kung gaano kami nag-aalala sa'yo, ha? Aray ko naman po, ang sakit. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo kagabi. Ayaw ko kasi mag-alala kayo sa akin kaya umalis na lang ako nang walang paalam. Hindi ka natatakot na lumabas ng hating gabi? Saan ka ba nagpunta? Saan pa? Di kumuha po ako nito. Ito pong karet, binigay po yan sa akin ng mga ninuno ko. Dahil daw takot ang mga aswang dyan. Tapos ito naman pong isa, buntod pagi ang tawag dito. Pangonter din sa aswang. At ang laman nitong bote ay holy water na kinuha ko sa simbahan kaninang umaga. Ayos ka din ah. May pandagdag na tayo sa mga pangontra kaya hindi na sila makakapalag sa atin. Bale wala ang pangontra na to kung hindi natin to magagamit ng maayos. Kailangan na mag-practice tayo sa loob ng 1 linggo para mapakinabangan po natin ang mga gamit na to. Kailangan natin tong ipaalam kay Gelay. Oo, para di makapaganda siya. Sino naman kaya ang taong naghahanap kay Gelay? Baka kamag-anak niya. Babalik na lang tayo mamayang hapon baka sakaling makauwi na siya. Ang balita ko naman po, taga Maynila si Ate Gelay. Kaya hindi siya maaring umalis kaagad. Tsaka may practice sila mamayang gabi kaya siguradong darating siya. Ewan ko ba pero parang kinakabahan ako eh. Iniisip ko kasi na baka may masamang nangyari sa kanya. Wala yun. Ikaw talaga. Yung mga kutob mo wala na sa hulog. Hinintay naming bumalik si Gelay, pero hindi namin siya nakita. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, ni anino ni Gelay, hindi man lang nagpakita. Dahil doon, sobrang natakot kami na baka may nangyaring masama sa kanya. Isa sa nagtanong din sa amin at nagtataka ay si Aling Fatty. Ilang beses nang nagkakaroon ng ensayo sa barangay, pero hindi dumarating si Gelay. Napaano na kaya ang batang yon? Sigurado po ba kayo na wala rin kayong alam kung nasan si Gelay? Ilang araw na siyang hindi umuwi. Binuksan namin ang bahay niya, nandun pala ang mga gamit niya. Pagtatanong ba ako kung alam ko kung nasaan siya? Ang mabuti pa, hanapin niyo ang kaibigan niyo. Dahil hindi pwedeng wala siya sa darating na koronasyon. Ilang araw na lang at piyesta na. Hindi din po talaga namin alam. Baka naman tumakas dahil naisip niya na iaalay siya sa aswang kung siya ang mananalo. Hindi siya pwedeng umalis. Kahit sa ang lupalop ng Pilipinas, hahanapin ko siya. Si Gelay ang kailangan namin sa piyesta para matapos at bumalik na ang lahat sa ayos. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya gusto niyo sumali siya kasi may maitim kayong balak. Tumahimik ka dahil wala kang alam. Lahat naman tayo ay makikinabang. Hindi lang ako. Huwag niyo na po siyang patulan, baka mapano pa po siya eh. Isa ka pang bata ka. Saan ka ba galing? At bigla ka na lang dumating dito sa baryo namin. Pero ayos na rin. Alam kong matutuwa sila kapag nalaman nilang maraming dayo dito. Napangisi ang matandang babae habang nakatingin sa amin. Tinitigan ko rin siya ng masama. Hinila ko ni Peter palayo sa kinaroroonan na matandang yun. Gustong-gusto ko na siyang saktan sa harap ng maraming tao.
Pero hindi ko alam kung may kakampi sa akin. Kumalma po kayo. Hindi pa ngayon ang tamang oras para gawin ang plano. Sa tingin mo ba tutulungan tayo ng ibang tao kapag nalaman nilang aswang ang matandang babaeng yon? Baka nga tayo lang ang walang alam eh. Nasaan na kaya ngayon si Gelay? Sabi na nga ba kakaiba talaga nararamdaman ko. Hindi talaga siya umalis. Siguro may kumuha sa kanya o may masamang nangyari. Huwag kang mag-isip ng ganyan, pre. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon dahil sa iniisip mo. Basta ako ayokong isipin na nasa panganib si Gelay. Darren, ilang araw na siyang nawawala. Hindi to normal. Ang kinatatakot ko lang na baka makita na lang natin siyang bangkay na. Hindi nila gagalawin si Ate Gelay dahil alam ng mga aswang na si Gelay ang magiging alay sa kanila. Siguro nagtago lang siya kasi naisip niya ang mga sinabi natin. Kung nagtatago lang talaga siya, bakit hindi man lang siya nagparamdam sa atin? Lakas talaga ng tama mo kay Gelay, no? Ikaw talaga ang seryoso ng usapan, nakuha mo pang magbiro. Dalawang bagay rin po ang gustong gawin ng aswang sa oras ng pista. At yun ay may bigay ang alay at makuha ang korona. Bakit naman? Kung korona ang mahalaga sa kanila, edi sana kunin na lang nila yun. Birhen na alay ang kailangan nila. Hindi para kainin, kundi para ialay sa kanilang pinuno na nananahimik sa ilalim ng lupa. Gusto nilang buhayin ang kanilang bathala at kailangan rin nila ang korona kung saan nakadikit ang gintong puso ng bathalang yun. Ano? Ang gulo naman! Sadyang magulo po, kaya ayoko na sanang sabihin sa inyo eh. Basta parehong gustong makuha ng mga aswang si Ate Gelay at ang korona. Gelay, saan ka ba galing? Bakit ngayon ko lang nagpakita? Kayo na naman. Pwede bang tigilan niyo ako? Hindi ako naniniwala na mapapahamak ako kapag ako ang napiling maging reyna. Ang ganda ng korona. Kaya nararapat lang na mapasakin yun. Ano naman yung pinagsasabi mo, Gelay? Hindi ba may kasunduan na tayo? Bigla ka na lang nawala tapos pagbalik mo naging masungit ka na. Pinag-isipan ko yung mga sinabi niyo at napatunayan kong hindi totoo yun. Ang sabihin niyo, kayo ang may gusto na makuha ang korona para nakawin at ibenta niyo. Hindi. Kaya namin to ginagawa para mailayo ka sa kapahamakan. Tigilan niyo na ako. Mga sinungaling kayo. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi niyo na ako mapapaniwala. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nawala? Kailangan ko bang sagutin ang tanong mong yan? Kaano-ano ba kita, ha? Gelay, umakyat ka na sa stage. Sige po. Mga demonyo ata talaga mga tao dito. Ayoko na magtagal sa lugar na to. Bukas kaya, umalis na lang tayo. Mukhang hindi na rin natin kayang pigilan ang desisyon ni Gelay eh. Desidido na siyang makuha ang korona. Pero po malakas ang kutob ko na hindi lahat ng mga nakaluhod dyan ay kampo ng demonyo. Naniniwala na ako na nakikisabay lang yung iba sa takot na baka patayin sila nung aswang. Sa tingin mo ba nandito ang aswang ngayon? May nararamdaman ka ba, Peter? Oo. Nandito lang siya at nakamasid sa paligid. Naghihintay na makain ng alay. At naghahanap ng magandang pagkakataon para makuha ang korona. Alam ko rin na alam nilang may balak tayong pigilan sila. Kawawa naman ng mga tao na walang magawa para pigilan sila. Opo, sobrang kawawa pero ngayon din naman matatapos ang kasamaan ng mga aswang na yan. Tsak ko po na mayroon din tutulong sa atin para mapatay sila. Gusto rin nila makalaya sa ganitong tradisyon. Tignan niyo si Gelay, hindi maalis ang mga mata niya sa korona. Namamangha siya sa ganda nito. Pero ang hindi niya alam ay inuutulang siya ng aswang at nagpapautulang din siya. Sigurado ako na may kinalaman si Aling Fati sa pagkawala ni Gelay eh. Sa tingin ko talaga may ginawa siya kay Gelay kaya siya nagkaganyan. Pwede ba huwag ka nang umasa na mabait si Gelay? Kasi hindi nga eh. Kagaya ng iba, sakim din siya sa ginto. Kaya kahit pinaalalahanan na natin siya, ayaw niyang makinig. Paano naman siya makikinig kung namanipula na ng aswang ang utak niya? Ayun na, tignan nyo. Lahat ng mga babaeng kasali sa koronasyon pinapaamoy nila ng kandila na itim. Para naman saan ang kandilang yan? Para mawala sa tamang ulirat ang mga babae at hindi nila mamalayan kung ano ang gagawin sa kanila. Kung ganun, may sagayuma ang kandila?
Parang ganun na nga po. Saan mo ba talaga kami dadalhin? Doon sa abandonadong rest house. Ano? Wala na kaming panahon na mamasyal ha. Ang mabuti pa, kunin na natin ang mga gamit to na pampatay sa mga aswang bago pa matapos ang ritual. Matagal-tagal pa po bago matapos ang ritual, Kuya Darin. Alam ko na matutuwa kayo sa ipapakita ko sa inyo, lalo ka na, Kuya Tonton. Ano ba kasi yun, Peter? Sige, Lay, baka makain siya nung aswang. Hindi, matagal pa nga matapos ang ritual kaya makakabalik pa tayo. Sino ba yung tao dun sa loob? Basta, tignan nyo na lang po mamaya. Makikilala nyo rin kung sino yun. Peter, may tinatago ka ata sa amin eh. Baka isa ka din aswang at patibong ang lahat ng to. Hindi po ha. Tara na, pumasok na po tayo sa loob. Baka kasi nagugutom na yung alaga ko dun. Kasi hindi pa siya pinakain kanina bago ako umalis. Alaga? Oo. Ayun ang alaga ko oh. Anak nang, bakit kamukha ni Gela yung babaeng yan? Anong ibig sabihin nito, ha? Siya po ang totoong Gelay. At ang Gelay na nakausap natin doon sa barangay ay Huwad. Nagpapanggap siyang si Ate Gelay para matuloy ang koronasyon. Hindi kasi pwedeng ipagdiwang ang piyesta kapag 4 na babae lang ang kasali sa koronasyon. Huwad? Paanong Huwad? Isang aswang yun na ginagaya lang ang anyo ni Ate Gelay. Naalala niyo ba nung umalis ako nung gabi? Alam ko kasi na nasa kapahamakan siya kaya lumabas ako para lang iligtas si Ate Gelay. At bakit hindi mo sinabi sa amin? Kasi plano ko po ito. Akala ko talaga pinsan ko ang naghahanap sa akin. At nung sumama ako sa kanya, bigla siyang naging aswang. Ang ibig mong sabihin, ginaya din ng aswang ang mukha ng pinsan mo? Ganun na nga, bigla niya akong inatake at gusto niya akong patayin. Alam daw niya na may plano tayo. Sigurado din po ako na ang aswang na nagpanggap na Gelay kanina dun sa barangay at ang aswang na nagpanggap na pinsan niya ay iisa. Pinag-isipan ko yung mga sinabi niyo. At bahala ko na sanang umatras sa pagsali noon. Pero sinabi ko kay Ate Juliet ang plano ko. At siya pa ang nagsabi na hinahanap ako ng pinsan ko. Kaya mo naman pong sumama sa amin para makipaglaban sa aswang, di ba? Kakayanin ko. Kahit medyo masakit pa tong mga sugat ko. Hindi ba talaga sila mga duwag, Peter? Hindi po, matatapang po sila at gusto rin nilang patayin ng mga aswang. Kung ganon, humanda na kayo at sasalakay na tayo. 1 oras na lang, ipapasuot na sa Reyna ang korona. Kaya dapat maabutan natin yon at makuha ang korona. Teka sandali nga. Ang gulo naman ito, Peter. Ano ba talaga nangyayari? Akala ko ba kalaban natin ang matandang babae na yan? Sorry po. Hindi naman po totoong aswang si Lola Fati. Siya ang babaylan na lola ko. Sa kanya din galing ang mga patalim na pampatay sa mga aswang. At isa din siya sa dahilan kung bakit nagawa kong tulungan si Ate Gelay. Oo, totoo yun. Nagpanggap lang siyang kampo ng kadiliman para malaman ang lahat ng mga plano ng aswang. Pero imposible naman na hindi alam nung aswang na isa kang babaylan. Kahit na ako, hindi ko din alam kung sino ang aswang. Ang alam ko lang, mararamdaman ko ang mga paparating na kapahamakan. Kapag makuha natin ang korona, kailangang mabasag yon nang sa ganon, hindi nagagana ang kapangyarihan ng aswang na nakadikit sa korona. Parang nahuhulaan ko na talaga kung sino ang aswang eh. Ang matandang lalaki nga talaga ata ang aswang. Yun din ang kutob ko. At kagaya ng sinabi ko sa'yo, parang siya din ang aswang na gumagambala sa'yo para kunin ang korona. Nung pinahid ko ang langis na binigay mo, sobrang nangangati ang katawan ko at hindi ko nakayanan kaya binanlawang ko yun. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na sa oras na kumati ang katawan mo, gamit ang langis ko, ibig sabihin ay epektibo ito. Lola, may nakausap na rin po ba kayong ibang tao na tutulong sa atin para mapuksa ang mga aswang? Oo, meron na, Apo. Naghahanda na rin sila.
At alam ng iilan na hindi totoong Gelay ang isa sa mga babaeng nakaupo doon sa stage. Ano pang hinihintay natin? Tara na at bumalik na tayo sa barangay para matapos na ang mga aswang. Huwag niyo ipapasuot sa kanya ang korona. Dahil hindi siya si Gelay. Nagpapanggap lang siya para makuha ang korona nang sa ganun ay mapatay tayong lahat ng mga aswang. Ako ang totoong Gelay at aswang ang babaeng yan. Ginaya niya ang anyo ko para siya ang koronahan. Narinig niyo naman sila. Aswang ang babaeng yan. Ilayo mo sa kanya ang korona. Hindi. Ang ibang mga tao nag-iibang anyo na. Ihanda niyo lang po ang inyong asin at bawang para masaboy po ninyo yun sa kanila kung sakaling sasalakay sila sa atin. Tingnan niyo, ang huwad na Gelay. Unti-unti na nagpapakita ng tunay niyang anyo. Humanda na kayo. Kasi isang madugong labanan ang mangyayari ngayong gabi. Nagkagulo ang lahat ng gabing yun. Malakas ang sigawan ng mga kababaihan dahil sa sobrang takot. Hanggang sa nakita ko na bumalik sa kanyang tunay na anyo ang nagpapanggap na Gelay. Walang iba kundi si Ate Juliet. Sinakal niya ang lalaki na may hawak ng korona. Saka binalian niya ito ng liig. Nagtagumpay siyang makuha ang korona. Alam kong magkakampi kayong lahat. Pero kayo, walang kaalam-alam na isa ako sa mga kalaban nyo. Walang yaka, Ate Juliet. Isa ka din palang aswang. Oo, at ako ang kanang kamay ng aswang na Harimodon na walang iba kundi si Mang Jem. Kung sana naniwala lang kayo na aswang ang matandang yon, hindi na sana kayo nauto. Hindi ako papayag na makuha mo ang korona. Tayo na ang sasalaki kay Ate Juliet. At kayo naman labanan niyo ang kanilang mga alagad. Sige, Apo. Walang kakayahan na lumipad ang aswang na lakaw. Kaya sa lupa lang din kayo maglalaban. Alam ko na kaya niyo siyang patumbahin. Sinugod namin si Ate Juliet na nagsaaswang na. Wala siyang pakpak, pero kagaya din ng iba pang aswang. Mahaba ang kanyang mga kuko. May matutulis na mga pangil at higit sa lahat, may wangis na hindi kaaya-aya. Lumaban siya sa amin ni Peter. Si Peter ang may hawak sa buntot pagi. At ako naman doon sa karit. Habang sumasalubong siya sa amin para umatake, sinabuyan ko siya ng asin. Nakailag naman ito. Pero mas inuna niyang atakihin si Peter. Hinampas siya ng bata ng buntot pagi. Kaya lang, hindi niya ito nagawang matamaan. Ibigay mo sa akin ang korona. Buisit na aswang ka. Hindi mo makukuha ang korona. Pwera na lang kung mapatay mo ko. Ilang segundo na lang, darating na ang pinunong aswang. Kakainin nito si Gelay at wala na kayong magagawa doon. Hindi niyo magagalaw si Gelay hanggat nabubuhay ako. Ano bang kakayahan nyo para mapigilan nyo kami? Yang batang albularyo na yan, wala din yang kaalam-alam sa pakikipaglaban. Wala kang alam aswang sa mga kakayahan ko. Kahit nag-iensayo pa lang ako, marunong na akong gumawa ng paraan kung paano makapatay ng aswang. Ganun ba? Sige, pakitaan mo ko ng diskarte mo. Muling sinugod ng aswang si Peter. At bawat kalmot nito ay nagagawang iwasan ng bata. Sumalakay din ako sa aswang at ginilitan ng karet ang kanyang likuran. Nagtagumpay akong magawa yon, pero hindi ko inaasahan nakakalmutin niya ang tiyan ko. Napaupo ako sa lupa
dahil sa sobrang hapde. Pero hindi pa rin ako tumigil. Muli ko siyang inatake at nagtulungan kami ni Peter para matamaan siya ng mga patalim namin. Atakihin mo siya sa likod. Ako nang bahalang sumalag sa mga kalmot niya. Opo, ingatan lang po ninyo ang mga mata niyo. Kasi baka matamaan ng kuko niya. Kahit magsanib puwersa pa kayo, hindi niyo ko kakayanin. Ganun na ba kalakas ang tingin mo sa sarili mo? Hindi ako papayag na hindi kita mapatay ngayong gabi. Pinaglaruan niyo kaming lahat. Papatayin kitang lalaki ka! Ako naman ang naging puntirya nito. Kaya hinanda ko ang karet para magilitan ang kanyang leeg. Hinayaan kong makalmot niya ako. At nang nakahanap ako ng magandang pagkakataon, doon ko na ginilitan ng karet ang kanyang leeg. Habang bumabaon din ang kuko nito sa braso ko. Pero hindi pa doon namatay ang aswang. Kahit duguan na siya, may angkin pa rin siyang lakas para lumaban sa amin. Hinampas siya ni Peter ng buntot pagi sa likod, kaya napaangil ang aswang. Wala ka na pong kawala. Mapapasamin na ang koronang yan. Yun ang akala mo. Tingnan niyo, nandito na ang pinuno namin. At siyang papatay sa inyong lahat. Kakaibang aswang. Mukhang malakas siya. Ayan na ang pinunong aswang. Mas mapanganib siya kaysa sa lahat. Mag-iingat kayo sa paglaban sa kanya. Uubusin lang namin itong mga alagad nila. Diyos ko, ang pangit naman ng aswang na yan. Mukha niya palang nakakatakot na eh, parang nangangatog na ako. Lumaban ka lang, Darren. Wala nang atrasan to dahil nandito na tayo. Tumalon ako para tagain ng karet ang ulo ng aswang na si Juliet. Kaya hindi na ito nakakilos. Paulit-ulit naman siyang hinampas ni Peter ng buntot pagi sa kanyang likuran hanggang sa umusok ang katawan nito. Inaasahan na namin na masusunog siya. Napatay niyo ang isa sa mga katiwala ko. Kaya siguradong sisingilin ko kayong lahat. Animal ka, matanda ka. Oo, animal ako. Makukuha ko man ang corona na yan o hindi. Alam ko na wala kayong kakayahan na labanan ako. Tonton, kunin mo ang corona. Basagin mo na yan. Sige po. Kami na lang po muna ang lalaban sa pinunong aswang. Unahin niyo na lang po muna ang pagbasag sa corona. Matutunaw ang katawan ng pinunong aswang kapag mabasag mo ang corona dahil iilaw yan ng napakasilaw. Pinulot ko ang corona at naghanap ng malaking bato. Ilang beses kong hinampas yun gamit ang bato, pero hindi ko itong kayang mabasag. Hanggang sa dumating na rin si Gelay para tulungan ako. Sabay naming hinahampas ng bato ang corona, pero sadyang matibay ito. Kailangan nating bilisan dahil baka mapatay ng haring aswang ang mga kasamahan natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw talaga niya mabasag. Hindi pa rin talaga. Parang mauubos na yung lakas ko, wala pa rin pag-asa na mabasag natin yan. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Ayun, may malaking bato. Pagulungin natin ang bato papunta sa corona para maipit to. Sige, subukan natin yun. Buong lakas naming itinulak ni Gelay ang malaking bato para maapakan nito ang corona. Mabigat ang malaking bato, kaya hirap na hirap kaming gawin yun. Tumakbo naman sa kinaroroonan namin si Darren. Iniwanan niya si Aling Fati at Peter na kinakalaban ang pinunong aswang.
Ano ba naman kayong dalawa? Naglalaro pa kayo dito gayong nasa bigitan ng kamatayan na maglola doon? Hindi kami naglalaro. Sinusubukan namin na pagulungin ng bato na to para maipit ang korona. Nang sa ganun ay mabilis namin tumabasag. Ano? Oo, Darren. Tulungan mo na kami. Mukhang dihado ang maglola sa pinunong aswang na yun. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Aling Fati nang hinila siya ng aswang papunta sa ere at kaagad itong binagsak sa lupa. Tatlo na kami ang tumutulak doon sa malaking bato at nagawa namin itong pagulungin. May narinig kaming tunog na nabasag pero hindi naman yun umilaw. Ang sabi ni Aling Fati, iilaw ang korona at mapapatay nito ang haring aswang. Mukhang hindi yun nangyari. Ang mabuti pa, sasamahan ko na silang lumaban. Dito na lang muna kayo dahil dumudugo pa ang mga sugat nyo. Kaya ko pa naman, Gaylay. Wag na. Ako na. Akin ang karit mo. Pasensya na talaga pero hindi ko na kayang labanan ng pinunong aswang na yan. Tignan nyo! Malaki ang sugat ko sa dibdib nang kalmutin niya ako kanina. Biglang kinuha ni Gelay ang karit sa akin at sinugod ang pinunong aswang. Hindi naman niya nagawang makalapit sa aswang dahil binuka nito ang kanyang pakpak at hinampas sa babae. Muntika na ngang mabaon ang karit sa tiyan ni Gelay. Swerte lang na malayo ng konti ang binagsakan ng karit sa kanya. Sumuko na kayo! Walang susuko sa amin. Bakit ba maraming hangal sa inyo? Huwag na kayo umastang bayani dahil pupulbusin ko lang kayo. Kapag sumuko kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kasunduan. Maninilbihan kayo sa akin bawat taon ng kapistahan at ang kapalit ay ginto na ikagaganda ng buhay nyo. Hindi namin kailangan ng ginto nyo. Ilang dekada na akong naging sunod-sunuran sa'yo, pero hindi naman gumanda ang buhay ko. Bagkus, naging malas pa nga. Ayos lang naman sa akin na mamatay na ako. Tutal, matanda na rin ako. Pero mas maganda na sa pagkamatay ko ay isasabay kita. Mapapatay mo ba ako? Ha? Lumipad ang aswang para salakayin si Aling Fati. Pero mabilis naman na tumalon si Peter para hampasin ng buntot pagi ang batok niya. Sa pagkakataong yun, nagawa siyang tamaan ng bata kaya napaangil ito. Nakita kong biglang gumalaw ang bato na parang niyayanig ng korona. Sumilip ako at nakita ko ang unti-unting pagliwanag ng korona. Tumakbo ako sa kinaroroonan ni Gelay at kinuha ang karit sa kanya at sinalakay ang aswang. Natamaan ko siya sa dibdib. Isa ka pang binata ka. Dito na matutuldo ka ng kasamaan mo, matandang lalaki. At bakit? Kaya mo ba ako? Hindi akong papatay sa'yo, kundi ang korona. Ayun, tignan mo. Unti-unti na lumalabas ang nakakasilaw niyang liwanag. Hindi ito maaari. Hindi niyo pwede mabasag ang korona. Sa pagkakataong yun, umilaw na ang korona at halos wala rin akong maaninag. Maririnig ang malakas na pagsigaw ng pinunong aswang na para bang nasasaktan. Umihip ng malakas ang hangin. Ilang minuto pa ang lumipas, napasigaw ang aswang at unti-unting naglaho ang kanyang boses. Naamoy ko rin na parang may nasusunog na mabahong bagay. Nawala ang ilaw ng korona at doon ko nakitang natunaw din ang mga katawan ng mga alagad nitong aswang.
Pare, ayos ka lang ba dyan? Oo, ayos lang ako. Napatay na natin ang aswang. Wala nang aswang. Tapos na ang tradisyon. Wala nang sumpa. Lola, may sugat po kayo at sa tingin ko po ay nabalian din kayo ng buto. Ayos lang ako, Apo. Ang tapang-tapang mo. Alam kong magiging magaling kang albularyo balang araw. Hindi na tayo pwede magtagal dito. Kailangan na natin makabalik sa ating mga bahay para magamot ang mga sugat natin. Ikaw nang bahalang bumuhat kay Gelay. Tignan mo parang nawalan siya ng malay. Sige, tara na. Umalis na tayo dito. Tapos na ba ang laban? Nasaan ang pinunong aswang? Wala na sila, Gelay. Umilaw ang korona at nasunog silang lahat. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Simula bukas, magiging maayos na ang lahat. Alam niyo, hindi ko akalain na ganun na lang karaming tao ang tumulong sa atin para mapuksa ang mga aswang. Kahit na ako rin. Ang buong akala ko, lahat ng mga tao sa lugar na to ay puro mga aswang pero mali pala tayo. Kumusta ang sugat mo? Maayos na rin ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako kaya huwag ka mag-alala. Kaya po kami nandito kasi gusto ko po sana humingi ng kapatawaran sa inyo. Pasensya na po kung inilihim ko ang totoong pagkatao ng lola ko. Paraan lang po kasi namin yon dahil inuhuli pa namin kung sino talaga ang aswang. Ayos lang yun, Peter. Oo nga, tayo ang panalo laban sa mga aswang. At alam ko din na pinag-isipan nyo tong mabuti. Natutuwa ako na malaman na isa ka palang albularyo. Nag-iensayo pa lang po kaya medyo wala pa akong alam sa lahat ng bagay. Pasasaan din at matututunan mo rin yan. Nandito pa pala si Gelay. Oo, nagpapahinga pa siya dito sa amin. Kumusta ka naman, Gelay? Ayos na po ako. Ayaw lang po akong paalisin ni Tonton. Baka daw po kasi may mangyaring masama sa akin. Hindi, kasi ayaw ko na bumalik ka doon sa bahay mo. Yung naipon ko nga pala na pera, bala kong ibili ng lupa at bahay dito. Dito ka natitira? Oo. Mas maganda po yun para magkasama tayo palagi. Natupad ko nga ang sinabi ko na bibili ako ng lupa at bahay. Niligawan ko si Gelay. At nang sinagot niya ako, kaagad ko siyang pinakasalan. 1 taon ang nakalipas. Dumating na naman ang piyesta. Pero hindi na kagaya ng dati na lihim na kinatatakutan ng mga tao. Ito ang masayang piyesta, pare. Sa araw ang handaan at hindi sa gabi. Kaya nga ito din daw ang unang piyesta na may kakaibang palabas. May sayawan, basketball at mga contest na may papremyo. Pero mas lugi pa rin ako sa'yo, no? Isipin mo, ikaw may asawa ka na. Samantalong ako, kahit nobya, wala man lang. Darating ka din dyan. Hintayin mo lang, papabor din sa'yo ang panahon. Sana nga, kasi ayokong tumanda na mag-isa. Ton, may ibabalita ako sa'yo. Ano naman yun, Gelay? Buntis ako. Darren, ninong ka ha? Ano? Buntis ka? Yes! Magiging tatay na ako! Woo! Nakakaingit naman yan. Pero sige, ninong ako. Sa araw ng piyesta, isang masayang balita pa ang natanggap ko mula sa aking asawa. Makalipas pa ang ilang mga buwan, naisilang na ni Gelay ang panganay naming anak. Maayos at payak ang pamumuhay namin. Si Peter naman ay nakilalang bilang isang magaling na albularyo sa lugar at minsan pa ay dinadayo ng karamihan para magpagamot. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.